Kinabukasan, naghahanda sina Haring Argo at Binibining Rebecca sa main square para sa kanilang pamamasyal sa gubat at sa mga liblib na bayan na nasasakupan ng Terraveda. Nakasakay sila sa mga kabayo habang nakapalibot ang ilang kabalyero upang mag-escort sa kanila. Napakagandang ideya ito, Argo. Wika ni Rebecca. Nakabihis ito ng red gown habang nakalugay ang mahabang blonde hair sa likod. Oo, ang isang biyahe bago ang almusal ay madalas nagbibigay sa akin ng malusog na pangangatawan. Pinaghahanda ko ng mga kusinero ng isang espesyal na bagay. Dagdag pa ng hari. Mukhang nag-alsa naman ang itsura ni Rebecca nang makita ang basket picnic na puno ng prutas. Ngumiti siya. Oh, ang lambing mo naman. Pekeng ngiti ng babae. Ngumiti lang din si Haring Argo. Pinanood naman sa malayo ni Javier sina Rebecca at Haring Argo na umaalis. May dalang basket si Javier at maingat na pumasok sa guest room ni Rebecca para ihatid ang ilang mga bedsheet sa kanila. Bahagyang napaubo pa ang binata pagkapasok niya sa guest room sa sobrang sangsang ng paligid na para bang may nabubulok na daga sa loob. Napatakip agad ng ilong si Javier matapos ilapag sa kama ang basket. Tinungo niya ang cabinet malapit sa bintana at binuksan ito. Wala siyang nakitang kakaiba sa loob kaya sinara niya na. Sumili pa siya sa ilalim ng kama pero wala rin siyang natagpuan. Biglang sumulpot si Ukoy mula sa kung saan at napapitlag si Javier sa gulat. May itutulong ba ako? Medyo galit na tanong ng lalaking kuba. Wala. Ako'y magpapalit lang ng mga sapin sa kama. Palusot ni Javier. Pakiusap, umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas. Wika ni Ukoy sa nakakatakot na boses. Mukhang ayos na ako dito. Salamat. Tipid ng ngiti ni Javier. Tinungo niya ang pinto at binuksan. Napailing siya ng mabigo sa pag-iimbestiga. Javier, wala ka ba nakakalimutan? Tumalikod si Ukoy at nasulyapan ni Javier ang isang berdeng sanga na buntot ng lalaking kuba. Nagulat si Javier pero hindi siya nagpahalata habang inaabot ni Ukoy ang laundry basket. Umuwi kaagad sa bahay si Javier na dala ang mahalagang impormasyon. Ano ang nahanap mo? Salubong ng tiyuhin. May hindi tama doon. May kakaibang amoy sa loob at maaari kong isumpa ang sinumang taong pipilitin ako matulog sa kama ni Binibining Rebecca. At may iba pa. Ani ni Javier. Oh, ano pa? Halatang hindi makapaghintay si Mang Rigor sa ibubulgar pa ng pamangkin. Si Ukoy kasi, habang papaalis na ako, parang may nakita ako. Nakakatawa man pakinggan pero parang may buntot si Ukoy. Pagbubunyag ni Javier, na ikinagulat naman ng matanda. Isang buntot? Sigurado ka? Paninigurado pa ni Mang Rigor. Ibig kong sabihin, nasulyapan ko lang ito ng saglit, pero baka namamalikmata lang ako nun. Paliwanag naman ni Javier. Hindi. Naniniwala ako sa'yo, Javier. Dapat natin silang bantayan. 2 pares ng mata ang nakabantay sa lahat ng oras. Turan ni Mang Rigor at napaisip ng malalim si Javier kung tunay ba ang nakita niya kay Ukoy na hindi lamang siya pinaglalaruan ng kanyang malikot at malikhaing imahinasyon. Masayang nagpiknik sina Haring Argo at Rebecca sa gilid ng ilalim ng tulay sa tabing ilog. Naglatag sila ng isang makapal na sapin na mula sa balat ng oso sa damuhan habang pinasasadahan ang katahimikan ng ilog sa harapan nila. Langhap nila ang sariwang hangin sa paligid at ang magandang sikat ng araw na dumadampi sa kanilang mga balat. Magkatabi silang nakaupo sa nilatag nilang sapin na animoy magkasintahan lang na nagpipiknik sa tabing ilog.
Napakasarap umupo rito kasama ka, Argo. Isang kakilakilabot na bagay na makita ang sarili na nag-iisa sa mundo. Parang kahapon lang nangyari. Napakalupit ng tadhana. Hindi ko inakalang mag-isa na ako ngayon. Malungkot na sabi ni Rebecca. Patuloy niyang inuuto ang hari sa pamamagitan ng kanyang kagandahan at matatamis niyang mga salita. Noong namatay si Athena, natakot ako na hindi na ako makakabangon. Wika ng hari. Itinapon ni Rebecca ang kanyang pagkain sa ilog nang hindi nakatingin si Haring Argo. Subalit sa pagdaan ng mga taon, nasanay na ako mag-isa. Dagdag pa ng hari. Ngunit mayroon ka pang 2 anak, sina Raya at Jericho. Tiyak na sila ang pinanguhugutan mo ng lakas. Nagpunas ng panyo sa bibig si Rebecca. Sila? Siyempre, oo. Pareho sila ng ugali. Wika ni Haring Argo. Mahirap maging hari at ama pareho upang balikan ng lahat ng responsibilidad na iyon ng mag-isa. Ngunit nakakatiyak ako, kamahalan, na ikaw at ako ay hindi mananatiling mag-isa magpakailanman. Makakahanap tayo ng pag-ibig muli. Isang magkamag-anak na espiritu upang ibahagi ang pasanin ng buhay na ito. Turan ni Rebecca. Naniniwala akong magagawa nating 2. Sagot naman ng hari. Ngumiti lang si Rebecca. Mukhang umaayon na rin sa kanya ang lahat. Makalipas ng 1 oras, bumalik na sa palasyo sina Haring Argo at Rebecca. Makikita sa main square na tinutulungan pa ng hari si Rebecca na bumaba sa kanyang kabayo habang sila ay humahagikik. Nagkatinginan naman sina Jericho at Javier habang hinahanda ang mga kabayo sa tabi para sa pangangaso. Mukhang totoo nga. Tingnan mo sila. Halos hindi makapaniwalang sabi ni Jericho nang pinasasandahan ng 2 na naglalakad sa hagdan habang magkahawak kamay pa. Ayos ka lang ba? Nakangiting tanong ng hari kay Rebecca. Tumangulang ang babae. Hindi mo ba naisip na parang may kakaiba? Ang bilis nilang naging malapit sa isa't isa. Saad ni Javier. Walang kakaiba dyan. Ang aking ama ay isang mayaman at makapangyarihang tao. Sagot lang ni Jericho. Nakuha naman ni Javier ang pinapahiwatig ng prinsipe, kaya tumango na lang siya. Pero sa loob-loob niya, may hindi talagang tamang nangyayari sa mga bagay-bagay na kanyang nakikita at napapansin. Kinagabihan, pinuntahan ni Mang Rigor si Haring Argo sa loob ng konseho at naabutan niyang makulay ang mukha ng hari. Nakasuot ito ng magarbong damit at nakabrush up ang buhok habang inaayos ang kanyang manggas sa mga kamay. Magandang gabi, kamahalan. Nagbaw si Mang Rigor. Nakangiti siyang nilapitan ng hari. Isang napakagandang gabi sa iyo, Rigor. Nagtaka si Mang Rigor dahil ngayon niya lang nakitang ganito kasaya ang kamahalan simula noong nabubuhay pa ang dating asawa. Mukhang napakataas ng kumpiyansa mo ngayon, kamahalan. Wika ni Mang Rigor. Oo nga, tama ka. Nakangiting sagot ng hari. Mukhang nagugustuhan ka ni Binibining Rebecca. Saad pa ng matanda. Si Rebecca ay isang kahangahangang babae. Sambit ni Haring Argo. Tama po kayo, kamahalan. Naalala mo siguro na inalagaan ko siya bilang isang bata. Pero ang nakapagtataka, ang lakas ng loob niya ngayon sa harap ng kanyang kalagayan. Turan ni Mang Rigor na ikinunot noon ng hari. Kondisyon? Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Haring Argo. Oh, akala ko alam mo, kamahalan. Sumailalim noon sa malubhang sakit si Rebecca na may karamdamang hindi magagamot. Isang sakit sa buto. Pahayag ng matanda. Pwes, maliwanag na nagkamali ka. Wala nang problema sa kanya ngayon. Wika ng hari. Ito isang mahimalang paggaling.
Pero dapat kong sabihin. Medyo nag-alangan si Mang Rigor na sabihin ang nalalaman kay Rebecca. Pasensya na, Rigor. Anong iyong iminumungkahi? Tanong ng hari. Wala akong mungkahi, kamahalan. Medyo may kakaiba lang ako napapansin. Yun lang. Sagot ni Mang Rigor. Ang nakikita ko lang na kakaiba ay hindi mo inaamin na nagkamali ka ng kutob. Turan ni Haring Argo. Kamahalan, hindi po ito tungkol sa akin. Ito'y tungkol kay Binibining Rebecca. Ani ni Mang Rigor. Si Binibining Rebecca ay aking pinarangalan bilang panauhin at ipapakita mo sa kanya ang paggalang na nararapat sa kanya. Maotoridad na utos ng hari. Nagbaw lang si Mang Rigor at dismayadong umalis sa harap niya si Haring Argo. Makaraan ng ilang minuto, makikitang nakadapa na si Haring Argo sa malambot na kama habang nasa tabi niya si Rebecca at pinapainit ang sarili sa alak habang nakaharap sa firelight. May gumugulo ba sa isip mo, kamahalan? Pansin ni Rebecca. Hindi, wala lang ito. Sagot ng hari. Sabihin mo sa akin, aking kamahalan. Pakiusap ni Rebecca. Sumandal sa unan si Haring Argo at tumingin kay Rebecca. Totoo ba na simula noong bata ka pa ay dumanas ka ng isang walang katapusang karamdaman? Seryosong tanong ng hari. Sinong nagsabi sa inyan? Tanong naman ni Rebecca na halatang nagulat. Si Rigor, ang doktor ng hukuman. Ginamot ka raw niya para dito. Sagot ni Haring Argo. Oo, aking kamahalan. Totoo ang sinasabi niya. Ngunit tulad ng nakikita mo, hindi na ako nagdurusa ngayon mula sa karamdaman ko noon. Nakangiting sabi ni Rebecca. At para dyan, dapat ka magpapasalamat. Kung tutuusin, akala ni Rigor ay wala ng lunas ang iyong kalagayan, di ba? Saad pa ng hari. Bahagyang napatango ang babae. Sa kabutiang palad para sa atin, madalas na nagkakamali ang mga manggagamot. Kahit ang iyong mahusay na manggagamot na si Rigor. Wika ni Rebecca. Ito'y hindi karaniwan. Gayunpaman, para sa gayong malubhang karamdaman na gumaling mismo, halos himala na ang nangyari. Natutuwang sabi ni Haring Argo. Hindi ko ito may tatanggi, ni maipaliwanag man lang. Ngunit may mga himala talaga na nangyayari. Kung tutuusin, hindi ba dapat isang himala na natagpuan natin muli ang isa't isa pagkatapos ng lahat at patuloy na umuusad ang maganda kong kapalaran? Dahil ikaw ay isang kahangahangan tao, Argo Mondragon. Ikaw ay matapang, ngunit mahabakin. Ikaw ay makapangyarihan, ngunit mahinhin. At higit sa lahat, napakagwapo mo. Pang-uuto ni Rebecca. Natahimik ang hari at hindi makapagsalita. Dala ng bugso ng damdamin ay sinubukang halikan ni Rebecca si Haring Argo, ngunit umiwas agad ito. Patawarin mo ko. Nahihiyang sabi ng hari. Hindi. Aking kamahalan. Ako ang dapat humingi ng tawad. Sabi ni Rebecca. Matagal na simula kay Athena. Mula noon, wala na. Nakuha naman ni Rebecca ang ibig sabihin ni Haring Argo. Naiintindihan ko, kamahalan. Pero wag muna tayong magmadali. Meron pa tayong oras sa mundo. Ani ni Rebecca na nagpapaikot kunwari kay Haring Argo. Tama ka. Darating din ang panahon. Sinisiguro ko yan sa'yo. Wika ni Haring Argo. Lumabas si Rebecca sa silid na mabigat ang loob. Mukhang mapupurnada pa ang mga plano niya. Subalit di pa rin siya titigil hanggat hindi niya napapaibig ang hari at mapasakamay ang lahat ng mga ari-arian nito. Pagdating niya sa may koridor ay walang habas niyang inihagis ang isang tray ng prutas na nakalapag sa isang mesita. Kumalat ang mga ubas at mansanas sa sahig at tinakpan ng mga iyon na parang mga itlog lang.
bunsod ng galit. Nakasaksihan naman ni Javier ang buong pangyayari habang ito ay nakatago sa madilim na sulok. Nagmamadaling nagpunta si Rebecca sa kanilang guest room at sinundan ito ni Javier. Nakaisip ng paraan si Javier at nagtungo siya sa loob ng kwarto ni Jericho kung saan katabi lang nito ang guest room ni Rebecca. Maingat niyang hinugot ang maliit na salamin mula sa loob ng aparador ni Jericho habang natutulog sa kama ang prinsipe. Delikado man ang ginagawa niya pero ito na lang ang naiisip niyang paraan para mapatunayan ang hinala nila ng tiyuhin. Matapos makuha ni Javier ang salamin ay pumunta agad siya sa bintana at gamit ang kanyang kakayahan ay pinalutang niya sa hangin ang salamin. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at binaba niya ang salamin sa harap ng kwarto ni na Rebecca. Maya-maya pa ay laking gulat niya nang mamataan ng salamin si Rebecca habang nasa anyong halimaw o pagiging ganap na troll. Umungol ng malakas si Rebecca at naispatan bigla ang salamin na nakatutok sa kanya. Umiwas ito kaagad at nagtago sa madilim na bahagi ng silid. Javier, tawag ni Jericho na may bahid ng pagtataka. Napalingon si Javier at bumagsak ang salamin sa ibaba. Dinig ni na Javier at Jericho ang pagbagsak nito nang malakas nang kumalat ang mga bubog sa lupa. Wala akong duda, Javier, na naghanda ka ng napakagandang paliwanag para dito. Wika ni Jericho habang walang saplot sa pangitaas. Oo, hindi. Nauutal na sabi ni Javier at di alam ang ipapalusot sa prinsipe. Mukhang mali ako na akala. Tinulak ni Jericho si Javier palayo at dumungaw sa bintana. Nakita ang basag na salamin sa lupa. Pakisabi mo nga sa akin ang totoo. Binobusuhan mo ba si Binibining Rebecca? Seryosong tanong ni Jericho. Hindi, mali ka na akala. Tanggi ni Javier. Oo, Javier. Ito'y eksakto kung ano ang naispatan ko. Namuhay ka ng isang protektadong mamamayan. Wala kang anumang mga kasanayan sa lipunan at si Rebecca, inamin ko, ay isang kaakit-akit na babae. Naiintindihan ko ng buo at kung sakaling makita kong ginagawa mo muli ito, ipapakain na kita sa mga aso. Maliwanag ba, ha? Paglilinaw ni Jericho, sabay sinara ang bintana. Oo, hindi na mauulit. Nagmamadaling lumabas ng silid si Javier. Napailing na lang si Jericho at naisip na may tinatago palang kamanyakan ang kanyang lingkod. At habang pauwi na sa bahay si Javier ay naispatan niya ang isang nakaroba na mabilis na naglalakad sa pasilyo ng mag-isa. Kahawig ito ng suot ni Rebecca. Kaya naman tahimik itong sinundan ni Javier. Mabilis na sinundan ni Javier ang misteryosong nakaroba sa mga lagusan sa ilalim ng kastilyo. Nakarating si na Javier sa pinakailalim na bahagi kung saan dito nilalagay ang mga sako ng trigo. Nakarinig ng angel si Javier sa di kalayuan at sinundan niya ang pinagmumulan nito. Di nagtagal ay dinala siya ng mga paa sa isang maliit na kwadra sa dulo ng kastilyo. At sumalubong sa kanya ang nakakasulasok at di masikmurang amoy ng troll. Nakita niyang nakahiga ito sa mga dayami habang natutulog na nakadapa. Napatakip ng ilong si Javier dahil di na niya makayanan ng amoy ng hukluban. Umuutot-utot pa ang troll habang nagpapahinga sa maruming kwadra na puno ng dumi ng mga kabayo. Dahil dito, umalis na sa lugar si Javier para isumbong sa tiyuhin ang mga natuklasan niya. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay nakita pala siya ni Ukoy habang papaalis siya sa kwadra. Nakatago lang ito sa madilim na parte ng haligi habang pinagmamasdan lang siya ng matalim at walang kaingay-ingay. Ang nakita mo ay bihirang makita, Javier. Hinahamak ng mga troll ang lahat ng iba pang may buhay, lalo ng mga tao.
Mas pinipili nilang magtago sa dilim ng kanilang mga pugad. Nagpipiesta sa bulok na dumi ng mga hayop. Paliwanag ni Mang Rigor habang magkaharap silang nakaupo sa mga silya. Si Ukoy, troll din ba siya? Sundot ni Javier. Sino ang makakapagsabi kung anong klaseng nilalang din siya? Sagot ni Mang Rigor. Walang saysay. Kung ang mga troll ay mahilig magtago sa kanilang mga kuweba, anong ginagawa ng isang ito sa Terra Veda? Pagtataka naman ni Javier. Ang mga troll ay ganid at matakaw. Si Binibining Rebecca ay katulad ng iba pa niyang uri. Nagnanasa sila sa kayamanan at sa kapangyarihan. Ang kayamanan at kapangyarihan ni Argo ang balak niyang kunin. Umabot na tayo sa punto na hindi dapat palagpasin. Kailangan ko na itong sabihin kay Argo. Tumayo si Mang Rigor. Sasabihin mo sa hari na troll ang kaibigan niyang babae? Saad ni Javier. Lumapit sa kanya ang tiyuhin. Ganyan talaga ang gagawin ko. Tugon ni Mang Rigor. Ikaw bahala. Sabay iling ni Javier. Salamat, Javier. Sagot naman ng tiyuhin. Sa sumunod na araw, sa may upper corridor ay tahimik na pinagmamasdan sa bintana ni Haring Argo si Rebecca habang ito'y bumababa ng hagdan papunta sa main square. Biglang lumapit si Mang Rigor sa likuran ni Haring Argo. Kamahalan. Anang ng manggagamot. O, Rigor, sambit ng hari at hindi lumingon. Pinaglingkuran kita sa loob ng maraming taon. Gusto kong isipin na sa aking kababaang loob na kapasidad, pinayuhan kita sa abot ng aking makakaya at napatunayang may halaga sa iyo ang aking mga payo. Panimula ni Mang Rigor. Mukhang nakahanda na itong sabihin sa hari ang nakatagong sekreto ng babaeng hinahangaan nito. Oo, ito'y totoo. Sagot ni Haring Argo. Kaya dapat kong ipaalam sa iyo na ang Binibining Rebecca ay tila hindi siya ang babaeng iyong inaakala. Turan ni Mang Rigor. Dito na napalingon si Haring Argo at tiningnan ng seryoso ang manggagamot. Kung ganon, sabihin mo sa akin, Rigor. Sino ba siya? Seryosong tanong ni Haring Argo. Naniniwala po ako na siya ay isang... Nanginginig na boses ni Mang Rigor na tila hindi kayang ituloy ang sasabihin. Oh, sige na. Sabihin mo na sa akin ito. Pangungulit ni Haring Argo. Huminga ng malalim si Mang Rigor at malakas na hinugot ang lakas ng loob mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isa po siyang troll, kamahalan. Medyo natawa ang hari sa sinabi ni Mang Rigor. Ipagpaumanhin mo, saad ni Haring Argo. May kapangyarihan ng ilang troll na gumawa ng anumang hugis na gusto nila. Ang isang ito ay nagkaroon ng hugis na nakalulugod sa iyo. Nababaliw ka, kamahalan. Nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng nilalang na ito. Paliwanag ni Mang Rigor. Alam mo, Rigor, ito'y medyo kakatwang pahayag. Wika ng hari. Pakiusap, kamahalan. Ang kanyang buong pamilya ay nalipol, ngunit siya lamang ang nakatakas. Siya ay may sakit na walang lunas, ngunit gumawa ng isang mahimalang paggaling. Isipin mo nga, paano niya nagawa ang mga iyon? Pangangatwiran ng matanda. Dahil yun sa isang himala. Wala nang iba at di gawang chismis. Nakita mo naman kung paano siya kumilos, di ba? Tugon ng hari. At ang chismis ba ay hindi siya kumakain ng pagkain? Siyempre ayaw niya. Siya ay kumakain ng maduming bulok na prutas tulad ng ibang troll. Dagdag pa ni Mang Rigor. Sapat na ang akin narinig. Ang pag-aakusang ito ay hindi nararapat at masyadong malisyoso. Sambit ni Haring Argo. Kamahalan, hindi tao ang kanyang lingkod. May buntot siya. Pahayag ng matanda. Sinabi ko na sapat na ang narinig ko. Sigaw ni Haring Argo.
Pero hindi nagpasindak si Mang Rigor. Nais talaga niyang tulungan ng hari at iligtas sa maaaring kapahamakan na dala ng mga nilalang na ito. Kamahalan, pakiusap ko lang po. Huwag po kayong gagawa ng padalos-dalos na desisyon. Pakiusap pa ni Mang Rigor. At ipinapayo ko naman sa iyo na pigilan mo ang iyong dila, manggagamot. O talagang gagawa ko ng isang bagay na padalos-dalos para di ka na makapagsalita. Pagbabanta ng hari at iniwan niya si Mang Rigor sa upper corridor habang tahimik at hindi nakareact. Samantala, nakatulangko naman si Ukoy sa silya habang hinihintay niyang makabalik si Rebecca sa guest room. Biglang pumasok ang babae sa silid at sinara agad ang pinto. Pakubang naglakad si Rebecca sa kama na animoy sinumpong ng rayuma at nilapitan siya agad ni Ukoy. Nakatulog ka ba na maayos kagabi, senyora? Tanong ni Ukoy. Tinanggal ang balabal ng amo. Oo naman, salamat. Sagot ni Rebecca na may malahok-lubang boses. May problema tayo. Kagabi sinundan ka. Pahayag ni Ukoy. Sino? Gulat na tanong ni Rebecca. Ang batang lalaki, si Javier. Sagot ni Ukoy. Napapitlag si Rebecca nang marinig ang pangalang Javier. Tumabingi ang bagang nito at parang sabog na adik na tiningnan si Ukoy. Si Javier. Sambit ni Rebecca. Itatapon ko na ba siya, senyora? Nilagay ni Ukoy ang balabal sa silya. Hindi. Maaring magdulot ito ng hinala sa iba. Hindi. Ngunit oras na para umayon si Argo sa aking kagustuhan. Wika ni Rebecca na nakangiti. At paano kung di niya gagawin? Kasunod na tanong ni Ukoy. Wala siyang pagpipilian. Merong higit sa isang paraan upang maakit ang isang tao. Malababalong tumawa si Rebecca at napangisi rin si Ukoy. Pumasok naman si Mang Rigor sa bahay na medyo madilim ang aura. Naabutan niya ang pamangkin habang binabayo ang isang halamang gamot sa bowl. Pakiusap. Huwag ka muna magsalita, Javier. Pigil ni Mang Rigor. Wala naman akong sasabihin ah. Taka ng binata at patuloy sa ginagawa. Alam ko na ang sasabihin mo. Sinabi ko naman sa'yo, Tiyo. Hindi talaga maniniwala ang hari. Sarcastic na sabi ni Mang Rigor. Sige, ikaw bahala. Pero hindi ako pupunta ngayon. Sabay na upo si Javier sa mesa. Hindi ito tinanggap ni Argo. Wika ni Mang Rigor. Oh, nakita mo na? Sabi ko sa'yo, Tiyo eh. Hindi talaga siya maniniwala. Ay, pasensya na. Nadulas lang. Nakangiting sabi ni Javier. Sinungitan niya lang ng tingin ang pamangkin. Pero kilala ko siya, Javier. Isa siyang mapagmataas na tao. Ngunit hindi siya tanga. Pagmumuni-munihan niya rin ang sinabi ko. Sigurado ako doon. Kumpiyansang sabi ni Mang Rigor. Sana nga tama ka. Tugon naman ni Javier. Pagkagat ng dilim sa may guest room, sinimulan na ni Rebecca ang plano nila ni Ukoy. Ang isailalim sa gayuma si Haring Argo upang maging sunod-sunuran ito sa kanya kahit ano pang sabihin sa kanya ng mga tao. Madali niya lang mapapaikot sa mga kamay ang hari kapag natapos ang ritual at sa oras na naisuot nito ang mahiwagang kwintas na may kasamang dasal. Hinarap ni Ukoy ang kwintas sa amo. Bumunot naman ng isang mahabang karayom mula sa buhok si Rebecca. Nilapit pa ng husto ni Ukoy ang kwintas at tinusok naman ni Rebecca ng karayom ang hinlalaki niya. Pumatak ang masangsang na dugo niya sa maliit na amulet na nasa gitna ng necklace. Umusal siya ng mahabang orasyon. Maya-maya pa ay biglang nag-blink ang amulet at napangiti sina Rebecca at Ukoy.
Sinuot ng hukluban ng necklace niya. Oras na ng hapunan. Sambit ni Rebecca at parang mga baliw sa Mandaluyong na nagtawanan ang dalawa. Di nagtagal ay lumabas din sa guest room si Rebecca. Pinuntahan niya si Haring Argo sa dining room na kanina pa naghihintay sa kanya. Hindi ba ito perpekto? Ikaw at ako, magkasama. Nakasalumbabang sabi ni Rebecca. Kinuha niya ang isang kupeta at tinos ito kay Haring Argo. Isang kampay para sa atin. Hindi ako sigurado na ganun ang nakikita ng lahat. Wika ni Haring Argo. Natigilan si Rebecca at binaba ang kupeta sa mesa. Lagi naman may lumalaban sa pagbabago. Inaasahan ko na yan. Sagot ni Rebecca. Dapat tayong maging maingat sa opinyon ng publiko. Saad naman ng hari. Anong sinusubukan mong sabihin, kamahalan? Tanong ni Rebecca. Marahil ay mas mainam kung bibisitahin mong sandali ang iyong mga pinsan upang ipakita sa mga tao na hindi tayo nagmamadali sa anumang bagay na gusto natin mangyari. Seryoso siyang tinignan ng hari. Hahayaan mo ba ang iyong sarili na kutsain lang ng ilang makikita ng utak? Pero syempre, kamahalan. Kung ngayon ang gusto mo, yun ang gagawin ko. Sabay ngiti ni Rebecca. Ito'y tulad ng sinabi mo. Meron pa tayong oras sa mundo. Sambit ni Haring Argo. Bago ako umalis, kamahalan, may nais sana akong ibigay sa iyo. Ito'y pag-aari ng aking ama at nagmula pa ito sa kanyang ama bago siya namatay. Ipinakita ni Rebecca ang mahiwagang kwintas. Rebecca, hindi ko maaaring tanggapin. Napahinto sa pagsasalita ang hari. Hindi kamahalan. Gusto kong magkaroon ka nito. Marahil kung palagi mong titingnan ng kwintas, ito'y magpapaalala sa akin. Inilagay niya sa leeg ni Haring Argo ang enchanted necklace. At sa mga panahong magkasama tayo, dugtong pa ni Rebecca at biglang nagblink ang amulet sa leeg ni Haring Argo. Senyales na umepekto na sa kanya ang lumang gayuma. Isusuot ko to palagi. Nakangiting sabi ng hari. Salamat, kamahalan. Habang ang iba ay nagdududa sa akin, hindi mo dapat ito alisin. Hindi mo ako maaaring pagdudahan. Hindi ba ako maganda sa'yo, kamahalan? Malambing na tanong ni Rebecca. Ang ganda mo. Tugon ni Haring Argo. Hindi ba ako ang gusto ng puso mo? Kasunod na tanong ni Rebecca. Ikaw ang hiling ng puso ko. Napangiti ang hukluban. Kung gayon, patunayan mo sa akin, kamahalan. Selyuhan mo ito ng halik. Utos ni Rebecca. Oo, isang halik. Tumayo ang hari at masuyong hinalikan ng babaeng hukluban na nagpanggap bilang tao. Hinawakan ni Rebecca ang batok ni Haring Argo habang may lumalabas na maitim na bukol sa kanyang kamay. Kinabukasan, kasalukuyang nag-aalmusal sa ilalim ng kastilyo si Rebecca mula sa bulok na bunton ng prutas nang lumapit si Ukoy na nakangiti. Magandang umaga, senyora! Bati ni Ukoy. Anong kailangan mo, Ukoy? Ani ni Rebecca. Totoo ba? Tinanggap na ng hari ang ating minumungkahi? Tanong ni Ukoy. Paano niya matatanggihan ng ganitong kagandang babae? Sagot ni Rebecca. Isa lang siyang manika sa kamay ko. Dagdag pa ng hukluban habang patuloy siya sa pagkain ng mga bulok at inuuod na prutas. Medyo nandiri naman si Ukoy sa kasibaan ng amo at halatang nasusuka na ito. Pumasok naman si Mang Rigor sa silid ng konseho. Lumapit siya sa nakatalikod na hari habang nakatanaw sa bintanang nasisikatan ng araw. Nagbigay galang si Mang Rigor. Pinatawag niyo raw po ako.
Kamahalan, ani ni Mang Rigor habang nakabaw sa hari. Rigor, matutuwa kang marinig na wala sa mga alalahanin na ibinalita mo sa akin ang may anumang katotohanan sa kanila. Wika ni Haring Argo. Napatayo ng tuwid ang matandang manggagamo. kamahalan, Na may bakas ng pagtataka. Sana sa paglipas ng panahon ay makikita mo si Binibining Rebecca kung ano talaga siya. Sambit ni Haring Argo, sabay nag-blink ang pulang amulet sa necklace. sa paglipas ng panahon. Lumapit pa ng husto si Mang Rigor. Hiniling ko kay Rebecca na patagalin ang kanyang pananatili ng walang katiyakan dito. Pahayag ni Hari habang nakangiti. Ngunit, Alanganing sabi ng matanda. Itinuturing kong sarado na ang usapin at sana ipakita mo sa akin ang kagandahang loob sa paggawa ng mabuti. Wika ng hari. Nagbaw lang si Mang Rigor at umalis na siya sa council chamber. Pansin niya ang pagbabago ng hari sa mga nakalipas na araw at natatakot siya na baka unti-unti itong napapasailalim mula sa kapangyarihan ng ganid na hukluban. Umuwi siya sa bahay at naabutan niya ang pamangkin sa may sala na umiinom ng kape. hindi na maganda ang nangyayari, Javier. Kahit anong sabihin ko, hindi na siya nakikinig. Nakikita niya ang isang kaakit-akit at isang magandang babae sa katauhan ni Rebecca. Wika ni Mang Rigor. Oo, may katawan na parang puno ng kahoy, puno ng paltos at nangingitim na balat. Kung susumain, nakakadiri siya tignan. Wika naman ni Javier. Pero yun lang ang alam natin kasi nakita mo siya sa anyong troll. Sambit ni Mang Rigor. Anong gagawin natin? Tanong pa ni Javier, sabay nilapag sa mesa ang tasa ng kape. Dapat natin buksan ang mga mata ni Argo. Ipakita sa kanya kung ano talaga si Rebecca. Saad ng matanda. Nanlaki ang mata ni Javier. Gagamit tayo ng salamangka? Tumango si Mang Rigor.